Paano nga ba mag-cash in dito sa GCash Basic? Ito yung klase ng GCash account kung saan hindi mo kailangan ng ID kapag nag-register. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash Basic kung saan kakagawa lang nito. Also, may mga features dito na naka-disable katulad ng send, hindi yan pwedeng gawin. Borrow, yung G-Gives, G-Credit, G-Loan, hindi rin pwede. Maraming hindi pwede magagawa hanggat basic yung account mo, lalo yung limit mo ay mababa. 10,000 lang yung maximum na pwede maging laman at per month, hindi pwedeng lumagpas ng 5,000 yung transaction. Pareho yan sa outgoing o yung pagpapadala ng pera palabas ng GCash o sa incoming yung pagpasok naman ng pera papuntang GCash. At kung sakaling gumawa ka ng GCash account na ayaw mo gumamit ng ID, GCash Basic yung pwede mong gamitin. Katulad nga nung sa profile limit, mababa lang yon, may mga features na disabled. Sa pag-cash in, may mga options din naman dito. Yun nga lang yung iba ay disabled. Lalo kung international or global remittance katulad ng sa PayPal, hindi yan pwedeng gawin. Yung sa mga over-the-counter, try natin, katulad nito. Pwede naman gawin, may mga cash-in machine at yung pagpipilian, yung sa ETAP, Pay and Go, and since sa BSP, yung coin machine nila, pwedeng gawin yon. Sa mga convenience store, pwede rin sa 7-Eleven, Alphamart, Pure Mart, or sa iba pa, basta walang issue doon sa mismong store. Pero kung gusto mong local banks, katulad sa BPI, kailangan mong i-verify mo na yung account kung sakaling meron kang BPI account na gustong i-link or i-connect dito. Pero pwede ka naman gumamit ng ibang bangko. Yun nga lang, fund transfer yung pinakagagawin mo. Katulad nito, doon ka sa app ng bangko na yon magka-transfer. So, subukan natin yan sa pag-cash in. Ang kailangan mo lang ay yung phone number mo sa GCash kung saan nakalagay siya dito sa account mo. Ang susubukan ko in this video ay yung sa Tonic account ko kasi libre lang yung pag-fund transfer dito. Halimbawa, mag-send ako ng pera to another bank. InstaPay ang piliin natin para instant yung perang padala. Try natin ang 10 pesos lang. Purpose ko ay fund transfer. Tap ko yung next. Dito na kailangan ilagay yung info kung sino yung may-ari ng bank account na paglilipatan ng pera, which is sa GCash. Bank name. Hanapin ko rito ang GCash. Ito siya, GExchange or GCash. And then yung phone number sa GCash. Tap na tong next. I-double check kung tama lahat ng info. Again, libre yung fund transfer dito. Save ko yung recipient. Tap ko na yung confirm. Hintayin lang ang code na ma-receive sa phone. Na-receive ko na siya. Enter ko lang dito. Siya nga pala kapag naka-receive kayo ng OTP, wag nyo ito ibibigay sa ibang tao. Kayo lang dapat yung gagamit nito. Tap ko yung back to dashboard. May na-receive na akong confirmation or text messages about this fund transfer. Dito, nagkaroon na ako ng balance. Kaya na 0 to ngayon. Nasa 10 pesos na. Sa transaction history, makikita nyo rin yung mga lumabas at pumasok na pera sa GCash ninyo. So, yun yung iba't ibang paraan sa pag-cash in. Limitado siya kung basic account, hindi ka pwedeng mag-cash in gamit yung mga global partners katulad ng PayPal, Payoneer. Also, hindi ka rin makakapag-link ng mga local banks katulad ng BPI o Union Bank. Pero, pwede kang mag-cash in sa mga options na to, yung fund transfer gamit yung ibang bangko or di naman kaya over-the-counter katulad ng mga ito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!